Isang eroplano ang mabilis na tumatakbo sa runway, handa ng lumipad, nang bigla itong bumagal at agarang bumalik. Dahil dito, ang regional president ng airline ay dali-daling dumating. Magalang na yumuko sa harap ng isang dalaga, at ang suot ng dalaga ay isang napakagandang Filipiniana na gawa sa pinya. Ano ang nangyari? Ang hindi ka panipaniwalang kuwentong ito ay nagsimula isang oras na ang nakalipas sa Los Angeles International Airport. Ang pangalan ko ay Isabela Reyes, 23 taong gulang, isinilang at lumaki sa Maynila. Noong mga oras na iyon, naglalakad ako sa departure terminal ng Paliparan, puno ng iba't ibang emosyon habang naghahanda para sa aking flight patungong New York. Kasinungalingan kung sasabihin kong hindi ako kinakabahan. Basang-basa na ng pawis ang aking mga kamay. Napakalaki ng kahalagahan ng biyaheng ito para sa akin. Katatapos ko lang kasi ng aking internship program sa Amerika at papunta ako ngayon sa New York para sa isang panayam na maaaring magbago ng buong buhay ko. Ngayong araw, pinili kong isuot ang Filipiniana na gawa sa pinya na espesyal na tinahi ng aking ina para sa akin. Bago ako umalis ng bahay, matagal akong nag-isip. Hindi kaya masyadong formal ang pagsusuot ng barot saya sa eroplano? Hindi kaya ako makakuha ng mga kakaibang tingin? Ngunit sa huli, nagpasya pa rin akong isuot ito dahil sabi ni inay, Isabela, anak, ang barot saya na ito ay isang pamana ng ating pamilya. Kapag isinusuot mo ito, dala mo ang dangal at diwa ng babaeng Pilipina. Ang aking barot saya ay may nangingibabaw na kulay ginto na may maselang burda ng mga bulaklak ng sampagwita gamit ang sinulid na pilak. Ang dekalidad na telang pinyaseda ay masusing hinanap ni inay mula pa sa isang kilalang manghahabi sa Aklan. Ang tahi ay tamang-tama sa aking katawan na nagbibigay diin sa aking mga kurba. Ang malambot na panuelo ay magaan sa balikat at ang bawat butones na perlas sa kamisa ay maingat na tinahi ni inay. Ang haba ng puting seda kong palda ay tama lang, hindi lamang nagpapanatili ng tradisyonal na ganda, kundi nagpapakita rin ng tiwala sa sarili ng isang modernong babae. Habang naglalakad, nag-text ako sa aking matalik na kaibigan sa Maynila. Nasa airport na ako. Grabe ang kaba ko. Para akong sasali sa Miss Universe sa suot kong ito. Agad siyang sumagot, siguradong ikaw na ang pinakamaganda dyan. Huwag mong kalimutang mag-picture para sa akin ha. Galingan mo. Gumaan ng kaunti ang aking pakiramdam. Matapos matanggap ang kanyang mensahe, naalala ko kagabi, habang nag-aayos ako ng gamit sa dormitoryo, lahat ng kasama ko sa kwarto ay humanga sa akin. Isabela, para kang isang prinsesa na lumabas mula sa Malacanang sa suot mo, sabi ng isang kaibigan. Habang naglalakad ako sa gitna ng paliparan sa Amerika, suot ang aking barot saya, ramdam ko ang mga matang nakatuon sa akin. Mayroong pag-uusisa, may paghanga, at mayroon ding pagdududa. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking mukha, taas noo, ngunit kasinungalingan kung sasabihin kong hindi ako naiilang. Dahil sa mga taon ko sa Amerika, madalas akong nakapantalon at t-shirt lang para maging komportable. Nang madaanan ko ang isang maliit na restaurant na Pilipino, hindi ko maiwasang huminto. Nang makita ko ang pamilyar na karatula ng sinigang na baka, isang mainit na damdamin ang bumalot sa akin. Ang pagkaing Pilipino pa rin ang pinakamasarap, bulong ko sa sarili. Pag-uwi ko ng Maynila, kailangan kong kumain ng isang malaking mangkok ng sinigang. Mahigpit kong hawak ang aking first class na tiket sa eroplano. Ngunit ang aking hitsura ay parang isang ordinaryong estudyante lang. Bukod sa isang maliit na maleta at isang bag na puno ng mga pasalubong na pagkaing Pilipino, mayroon din akong isang anting-anting na bigay ni Itay sa aking pitaka. Sabi niya, magdadala raw ito ng suwerte sa akin. Habang dumadaan sa duty-free area, huminto ako sa harap ng isang malaking salamin. Ang refleksyon ko sa salamin ay nagdulot sa akin ng kaunting hiya at pagmamalaki. Ang ganda ng barot saya at ang modernong paligid ng airport ay lumikha ng isang kakaibang, ngunit hindi nawawala sa lugar na contrast. Inay, sana hindi kita biguin ngayon. Tahimik kong dalangin. Abala ang mga tao sa paliparan. Mga pasahero mula sa iba't ibang bansa na nagmamadaling maglakad. Napansin ko ang ilang kapwa Pilipino. Nang makita nila ako, tumango sila at ngumiti ng may kabaitan. Isang matandang babae pa nga ang lumapit at pumuri sa akin. Hello, Iha!
Ang ganda ng barot saya mo. Salamat po, Lola. Nahihiya kong sagot. Tinahi po ito ng nanay ko. Kaya pala napakaganda ng pagkakagawa. Halatang pinagbuhusan ng pagmamahal. Sa daan patungo sa waiting gate, bigla kong naalala ang aking mga karanasan bilang isang estudyante sa ibang bansa sa loob ng ilang taon. Mula sa paunang pagkabigla sa pakikisalamuha sa ibang kultura hanggang sa unti-unting pag-angkop at pakikibagay, bawat hakbang ay nagpatindi sa aking pagmamahal at pagpapahalaga sa aking mga pinag-ugatan. Naalala ko noong unang beses akong tanungin ng isang kaibigang Amerikano kung nasaan ang Pilipinas, hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Ngayon, kaya ko ng buong pagmamalaking ipagmalaki ang aming pagkain, mga tanawin, at kultura. Muling sumagi sa isip ko ang imahe ni inay na tinuturuan akong magsuot ng barot saya. Sabi niya, Isabela, ang barot saya ay hindi lamang damit, ito ay isang pananaw sa buhay. Ang isang babaeng nagsusuot nito ay dapat may mahinhing pagkilos, isang mabuting kaluluwa, at isang matatag na puso. Tandaan mo, ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa panloob na katangian at yaman ng kultura. Noon, hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ngunit ngayon, napagtanto ko na tinuturuan niya ako ng mga prinsipyo sa buhay. Huminga ako ng malalim. Inayos ang aking barotsaya. Kailangan kong maging elegante ngayon. Sabi ko sa sarili. Hindi ko ipapahiya ang mga babaeng Pilipina. Tiningnan ko ang tiket sa aking kamay. Malinaw na nakasulat ang San Francisco Airlines, Flight 168, Seat 3A. Ito ay isang mahalagang yugto sa aking buhay. Ang oportunidad sa trabaho sa New York ay naghihintay at handa akong harapin ang anumang hamon. Ang aking mga hakbang patungo sa Gate 28 ay unti-unting gumaan. Ang laylayan ng aking saya ay sumasayaw sa bawat hakbang ko na para bang nagkukuwento ng tradisyon at modernidad, ng silangan at kanluran. At ako ang pangunahing tauhan sa kuwentong iyon. Matapos ang maayos na pagdaan sa security check, narating ko ang Gate 28. May kalahating oras pa bago ang boarding time. Humanap ako ng upuan at naupo. Habang naghihintay, nag-text ako sa aking pamilya para sabihing ligtas ako. Mabilis na sumagot si inay. Isabela, pagkasakay mo ng eroplano, padalhan mo ako ng litrato ha. Siguradong napakaganda ng barot saya ni inay. Si itay naman ay nagpadala rin ng mensahe. Anak, galingan mo. Ipinagmamalaki ka namin. Pagkatapos ng interview, subukan mong kumain ng tunay na New York pizza ha. Sa pagmamahal ng aking pamilya, medyo namasa ang aking mga mata. Naalala ko noong umalis ako ng Maynila, ang buong pamilya ay naghatid sa akin sa Naya. Mahigpit na hinawakan ni inay ang aking kamay. Nagbilin. Isabela, dala mo ang basbas ng buong pamilya. Siguradong magtatagumpay ka. Unti-unting dumami ang mga pasahero sa paligid, karamihan ay mga kanluranin na nakasuot ng pang-opisina. Napansin kong may ilang tumitingin sa akin nang may pag-uusisa. Isang matandang mag-asawang Amerikano pa nga ang nagbulungan. Pinupuri ang aking barotsaya na napaka-elegante. Napak-espesyal ng mga ganitong pambansang kasuotan. Nang marinig ko ang mga papuring iyon, isang mainit na damdamin ang kumalat sa aking puso. Ang aking paunang kaba ay nabawasan ng malaki. Tumunog na ang anunsyo. Para sa boarding, nagsimula na akong pumila kasama ng iba. Bilang isang first-class passenger, binigyan ako ng prioridad na sumakay. Nang iabot ko ang aking ticket sa ground staff, ngumiti siya ng palakaibigan at sinabing, "Ang ganda ng kasuotan ninyo. Salamat po." Sagot ko, medyo namumula ang pisngi. Pagpasok ko sa loob ng eroplano, namangha ako sa marangyang espasyo ng first class. Malalambot na upuan, mahinang ilaw, at ang magiliw na pagbati ng mga flight attendant. Lihim kong pinasalamatan ang kumpanya sa pag-upgrade ng aking ticket. Ito ang unang pagkakataon kong makaupo sa ganito kaluhong pwesto. Matapos mahanap ang aking upuan, 3A, isang upuan sa tabi ng bintana, maingat akong umupo, dahan-dahang inayos ang aking saya para hindi ito malukot. Lalong lumitaw ang ganda ng barot saya sa ibabaw ng leather na upuan ng eroplano. Ang kombinasyon ng kulay ginto at pilak na sinulid ay kumikinang sa ilalim ng mahinang ilaw sa loob ng kabin.
Kumuha ako ng isang libro mula sa aking bag na babasahin sana sa buong biyahe. Ito ay isang libro tungkol sa internasyonal na etika sa negosyo, napakaangkop para sa paghahanda sa darating na panayam. Ngunit sa totoo lang, sa sobrang kaba, hindi ako makapag-focus sa pagbabasa. Ang isip ko ay abala sa pag-iisip kung paano ko ipapakilala ang aking sarili sa panayam. Isa-isang pumasok ang iba pang mga pasahero sa first class. Napansin ko ang isang maginoong lalaki na nakaupo sa tapat ko, mga nasa 40s, nakasuot ng isang madilim na suit na bagay sa kanya. Nang tumingin siya sa akin, tumango siya at ngumiti ng may kabaitan at respeto. Magalang din akong bumati pabalik. Ngunit mayroon pa ring kaunting pagkailang sa aking kalooban. Sa likod ko ay isang nasa katanghaliang gulang na babae, mukhang isang negosyante na nasa business trip. Mayroon ding ilang pasahero na tila nagbabakasyon. Tahimik na naghahanda ang lahat para sa pagsisimula ng biyahe. Nagsimulang mag-check ng kaligtasan ang mga flight attendant bago lumipad. Napansin ko ang isang babaeng flight attendant na nagngangalang Sarah Michelle. Si Sarah ay nasa 30s. Matangkad, balingkinitan, at may napakagandang ngiti. Nang dumaan siya, sandaling nagtama ang aming mga mata. Tumango siya bilang pagbati sa akin. Nagsimulang gumalaw ang eroplano sa runway, naghahanda ng lumipad. Mahigpit kong hinawakan ang armrest ng upuan, nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng Los Angeles sa gabi ay nakalatag sa aking harapan. Milyon-milyong ilaw na parang mga diamanteng nakakalat sa lupa, parehong marilag at romantiko, katulad ng tanawin ng gabi sa Makati, ngunit mas malawak. Mga Ginoo at ginang, maligayang pagdating sa Flight 168 ng San Francisco Airlines. Ang boses ng kapitan ay umalingaw-ngaw sa sound system. Malapit na tayong lumipad patungong New York. Ang inaasahang oras ng paglipad ay 5 oras at 4 na minuto. Maganda ang panahon na nangangako ng isang komportableng biyahe. Pumikit ako, huminga ng malalim. Ang aking mga kamay ay pinagpapawisan pa rin. Ang puso ko'y mas mabilis na tumitibok. Ang biyaheng ito ay hindi lamang isang paglipat ng lokasyon, kundi isang mahalagang sandali sa aking buhay. Mula sa West Coast patungong East Coast, mula sa pagiging estudyante patungo sa pagiging isang profesional, isang bagong lungsod, lahat ng pagbabago ay nagdulot sa akin ng parehong pananabik at takot. Nagsimulang bumilis ang eroplano. Ang ugong ng makina ay lalong lumalakas. Naramdaman kong bahagyang naitulak ang aking katawan paatras. Ito na ang huling sandali bago kami umalis sa lupa. Pagtingin ko sa bintana, nakita kong ang mga ilaw sa lupa ay nagsimulang maging mga gumagalaw na guhit ng liwanag. Inay! Lilipad na po ako! Bulong ko. At pagkatapos, umalis kami sa lupa. Ang lungsod ng Los Angeles ay unti-unting lumiliit sa aking paanan hanggang sa maging isang karagatan ng kumikinang na liwanag. Nang tumagos ang eroplano sa mga ulap at pumasok sa tahimik na kalangitan ng gabi, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin. Nagsimulang magsilbi ng inumin ang mga flight attendant. Itinulak ni Sarah ang service cart patungo sa amin. Ang kanyang ngiti ay nanatiling palakaibigan. Ang kanyang kilos ay napaka-propesyonal. Nang huminto siya sa harap ko, handa na akong umorder ng tsaa. Hello ma'am, ano po ang gusto ninyong inumin? Magalang na tanong ni Sarah. Isang mainit na lemon tea. Salamat. Mahinahon kong sagot. Sinusubukang maging natural ang aking boses. Lemon tea. Opo. Sa tila normal na pag-uusap na ito, napansin ko ang isang bahagyang pagbabago sa tingin ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa aking mukha pababa sa aking barotsaya at nanatili doon ng mas matagal kaysa karaniwan. Nakita kong bahagyang kumunot ang kanyang noo na para bang may iniisip. Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang propesyonal na ngiti at nagsalin ng tsaa para sa akin. Heto na po! Pagkatapos noon, itinulak niya ang cart para pagsilbihan ang iba pang mga pasahero. Itinaas ko ang tasa ng tsaa, ninamnam ang mainit na amoy, habang nakatingin sa bintana. Ang kalangitan na puno ng bituin sa labas ay napakaliwanag, parang kalangitan sa gabi na tinitingnan mula sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Makati. Sa payapang sandaling ito, hindi ko inaasahan
na isang pangyayari ang ganap na magpapabago sa takbo ng aking biyahe. Binuklat ko pa rin ang libro sa aking kamay, ngunit hindi ko talaga binabasa ang nilalaman. Sa aking isip, paulit-ulit kong sinasanay ang mga posibleng tanong sa panayam. Dahil sa barot saya, kailangan kong manatiling tuwid at elegante sa pag-upo. Ngunit sa totoo lang, hindi ako sanay sa ganitong formal na kasuotan. Karaniwan sa Amerika, napakakomportable ng aking pananamit. Ngayon, medyo hindi ako natural sa ganitong ayos. Tahimik na lumipas ang oras. Nalunod ako sa aking mga pangarap para sa hinaharap. Walang kamalay-malay na isang pagsubok ang malapit ng magsimula. Mga 30 minuto ang lumipas, napansin kong muling lumapit si Sarah Michelle sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang ekspresyon. Ang palakaibigang ngiti ay nawala, pinalitan ng isang profesional ngunit pilit na mukha. Mayroon ding isang emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko mapangalanan. Huminto siya sa harap ko, ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Tumingala ako, nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Isang masamang kutob ang biglang dumating. Paumanhin sa abala. Ma'am, ang boses ni Sarah ay magalang, ngunit may kakaibang lamig. Tungkol sa iyong kasuotan, gusto ko sanang makipag-usap ng kaunti. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Agad akong yumuko para tingnan ang aking barutsaya. Lahat ay ayos naman, walang problema. Tumingala ako sa kanya, nang may pagtataka. May problema po ba sa suot ko? Tumikhim si Sarah, naging mas seryoso ang kanyang mukha. Naramdaman kong sinusubukan niyang panatilihin ang isang profesional na tono, ngunit mayroon pa ring hindi magandang tingin sa kanyang mga mata. Ang pambansang kasuotan na suot mo ay maaaring maging sanhi ng pagkailang ng ibang pasahero. Huminto siya sandali bago magpatuloy. Bukod dito, ang maluwag na laylayan ng iyong saya sa isang emergency ay maaaring makasagabal sa evacuation. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Isang galit ang sumiklab sa aking isip, namula ang aking mga pisngi, nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Sinubukan kong kontrolin ang aking boses, paumanhin. Ang barot saya ko po ba ang tinutukoy ninyo? Oo. Iminumungkahi kong isaalang-alang mong lumipat sa economy class, marahil ay mas angkop doon ang ganitong uri ng kasuotan. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Pakiramdam ko'y umiikot ang mundo. Nabingi ang aking mga tainga. Ito ay diskriminasyon. Matagal na akong naninirahan sa Amerika, ngunit hindi pa ako nakaranas ng ganito kalantarang diskriminasyon sa kultura. Nakaramdam ako ng galit, sama ng loob, at sakit, ngunit ang boses ni Inay ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isabela, kapag may problema, huwag kang matakot. Maging mahinahon, at ipaglaban mo ang iyong karapatan. Huminga ako ng malalim. Sinubukang maging kalmado ang aking boses. Paumanhin. Mayroon po ba akong nilabag na alituntunin? Mayroon akong valid na first class ticket at ang aking kasuotan ay lubos na disente at formal. Nagsimulang mapansin ng mga pasahero sa paligid ang aming pag-uusap. Naramdaman ko ang kanilang mga tingin, may pag-uusisa, may simpatya, at mayroon ding pagkalito. Tila napansin din ni Sarah na nakakuha na ng atensyon ang kanyang mga sinabi, ngunit hindi siya umatras at lalo pang nagmatigas. Tumaas ng kaunti ang kanyang boses. Ito ay para sa kaginhawaan ng lahat ng pasahero. Ang iyong kasuotan ay talagang hindi angkop sa first class. Sa totoo lang, mayroon ng pasahero na nagreklamo sa amin tungkol dito. Lumingon ako sa paligid ngunit wala akong nakitang sinuman na mukhang hindi komportable. Sa halip, karamihan sa mga pasahero ay tumitingin sa amin nang may pagkalito. Nagsimulang mag-alab ang galit sa aking puso. Paumanhin, sinong pasahero po ang nagreklamo sa inyo? Tanong ko, puno ng pagdududa ang aking boses. Maaari ko po ba silang makausap ng direkta? Halatang nahirapan si Sarah na sagutin ang tanong na ito, nag-iwas siya ng tingin. Hindi ko maaaring ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit talagang may mga pasahero na hindi komportable. Napagtanto kong nagsisinungaling siya. Ito ang lalong nagpagalit sa akin at kasabay nito, nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Ang barotsaya na ito ay tinahimis mo ng aking ina. Sinubukan kong sabihin ng mahinahon, kinakatawan nito ang aking kultura.
at bahagi ng aking pagkatao. Hindi ko akalain na ang pagsusuot ng aking pambansang kasuotan ay isang bagay na hindi nararapat. Nagsimulang mawalan ng pasensya ang mukha ni Sarah. Tila hindi niya inaasahan na magiging ganito ako katatag. Akala niya ay susunod na lamang ako. Kahit ano paman, ang mungkahi ko ay lumipat ka sa economy class. Kung magpupumilit ka pa ring manatili dito, marahil ay kailangan kong humingi ng opinyon mula sa aking nakatataas. Ang maginoong lalaki na nakaupo sa tapat ko ay nagsimulang kumunot ang noo. Napansin kong sinusubaybayan niya ang aming pag-uusap mula pa sa simula. Malinaw na hindi siya sang-ayon sa nangyayari. Nagpalitan din ng tingin ang ibang mga pasahero, halatang nagtataka sa sitwasyon. Isang matandang Amerikana pa nga ang bumulong sa kanyang asawa. Ang ganda-ganda ng suot ng dalaga. Ano ang problema doon? Naramdaman ko ang suporta mula sa ibang mga pasahero. Nagbigay ito sa akin ng maraming lakas ng loob. Kung gayon, mangyaring humingi kayo ng opinyon mula sa inyong nakatataas, sabi ko. Gusto kong marinig ang isang opisyal na paliwanag. Gusto ko ring malaman kung mayroon bang anumang regulasyon ang inyong kumpanya na nagsasaad na bawal sa mga pasahero na magsuot ng pambansang kasuotan sa first class. Nanginginig pa rin ang aking boses, ngunit naging mas matigas na ang aking tono. Ang galit at sama ng loob sa aking puso ay magkahalo, ngunit alam kong hindi ko maaaring hayaang kontrolin ako ng emosyon. Sabi ni Inay, ang isang tunay na edukadong babae ay dapat mapanatili ang kanyang dignidad sa lahat ng pagkakataon. Tila nagulat si Sarah, halatang inakala niyang tahimik akong susunod. Isang galit ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit sasabihin ko sa iyo ngayon, mauunawaan mo na ito ay para sa kapakanan ng lahat. Tumalikod siya at umalis. Iniwan akong mag-isa sa aking upuan. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamay, namuti ang aking mga buko. Ang puso ko ay parang tambol sa bilis ng tibok, ngunit pinilit kong panatilihing kalmado ang aking mukha. Nagsimulang magbulungan ang mga pasahero sa paligid. Ang maginoong lalaki ay tumango sa akin, nagpapakita ng suporta ang kanyang mga mata. Ang matandang babae ay umiling, tila hindi maintindihan ang nangyari. Muli kong hinaplos ang aking saya, sinisigurong elegante pa rin ang aking postura. Naalala ko ang bilin ni Inay bago ako umalis. Isabela, kapag suot mo ang barot saya, kinakatawan mo ang diwa ng babaeng Pilipina. Ipakita mo sa mga dayuhan ang ating kagandahan. Ano man ang susunod na mangyari, hindi ko hahayaang yurakan ng sino man ang aking dignidad. Ang barot saya na ito ay hindi lamang damit. Naglalaman ito ng aking pagmamalaki sa kultura, ng pagmamahal ng aking ina, at ng tradisyon ng kagandahan ng maraming Pilipina. Huminga ako ng malalim, handa nang harapin ang susunod na hamon. Kahit na labis akong nag-aalala, alam kong kailangan kong tumayo para sa aking sarili at para sa lahat ng maaaring makaranas ng katulad na sitwasyon. Makalipas ang ilang minuto, isang matangkad na puting lalaki ang diretsong naglakad patungo sa akin. Nakasuot siya ng madilim na suit, seryoso ang kanyang mukha, at ang kanyang paglakad ay nagpapakita ng isang hindi mapag-aalinlangan ng autoridad. Mula sa kanyang name tag, nalaman kong siya si Supervisor Mike Thompson. Huminto siya sa harap ko, tinitingnan ako mula sa itaas. Ang ganitong postura ay nagdulot sa akin ng matinding pagkailang, ngunit sinubukan kong panatilihin ang aking eleganteng postura, hindi ipinapakita sa kanya ang aking kaba. Magandang gabi. Ako si Mike Thompson, ang supervisor ng flight na ito. Ang kanyang boses ay malalim at mabigat, nagpapakita ng kawalan ng pasensya. Narinig ko na may problema ka raw sa iyong upuan. Agad kong napansin ang kanyang paraan ng pagsasalita. Hindi niya direktang binanggit ang issue sa kasuotan, kundi ang issue sa upuan, na para bang ako mismo ang humihiling na lumipat ng upuan. Ang sinasadyang pagbaluktot na ito sa katotohanan ay lalo lamang nagpagalit sa akin. Wala po akong problema sa aking upuan. Sinubukan kong magsalita, nang mahinahon ngunit nanginginig pa rin ang aking boses, nakasulat sa aking tiket, na ito ang aking upuan. Ang problema ay inutusan ako ng inyong empleyado na umalis sa first class dahil nakasuot ako ng barot saya. Naging mas seryoso ang mukha ni Mike. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghamak. Tumingin siya sa paligid na pansin na ang ibang mga pasahero ay nakatuon sa sitwasyon. Alam kong ayaw niyang harapin ang ganitong mga bagay sa harap ng maraming tao.
Sige, kung gayon, mag-usap tayo sa isang pribadong lugar, sabi niya sa isang tonong naguutos. Hindi na kailangan. Naging mas matigas ang aking boses. Hindi ito isang personal na issue. Gusto kong malaman kung may patakaran ba ang inyong kumpanya na nagbabawal sa mga pasahero na magsuot ng pambansang kasuotan sa first class. Kung mayroon, pakipakita sa akin ang kaugnay na regulasyon. Ang diretsong tanong na ito ay halatang ikinainis ni Mike. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Halata. Hindi niya inaasahan na ang isang batang, asyanong babae ay maglalakas loob na hamunin ang kanyang awtoridad ng direkta. Hindi ito isyu ng patakaran. Sinubukan niyang iwasan ang tanong, naging mas matigas ang kanyang boses. Ito ay isang isyu ng kaligtasan at kaginhawaan ng ibang mga pasahero. Ang iyong kasuotan ay maaaring magdulot ng ilang problema. Ang maginoong lalaki sa tapat ko ay hindi na nakatiis at nagsalita. Paumanhin. Maaari ba akong magsalita? Sabi niya sa perpektong Ingles at tumayo. Ako si Ginoong Tan. Nasaksihan ko ang buong pangyayari bilang isang pasahero. Kailangan kong sabihin na ang kasuotan ng dalagang ito ay hindi nakakagambala sa akin. Sa katunayan, sa tingin ko ay napaka-elegante ng kanyang barot saya. Halatang hindi inaasahan ni Mike na may isang pasaherong makikialam. Ipinakita ng kanyang mukha ang galit. Ayaw niyang makwestiyon. Nagpatuloy si Ginoong Tan. Matagal na akong nagnenegosyo. Madalas akong sumakay sa iba't ibang airline. Ngayon lang ako nakakita ng kaso kung saan pinapalipat ang isang pasahero dahil sa pagsusuot ng pambansang kasuotan. Ang barot saya ng dalagang ito ay hindi nakakasagabal o nakakagambala kaninuman. Wala akong nakikitang problema. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga pasahero. Ang matandang Amerikana ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang ganda ng suot ng bata, hindi ko maintindihan kung ano ang problema. Idinagdag ng isa pang negosyante. Sa tingin ko, ang pambansang kasuotan ay may halagang kultural at hindi dapat pagmulan ng diskriminasyon. Sa harap ng dumaraming pagtutol, hindi lumambot ang ugali ni Mike. Bagkus ay lalo itong naging matigas at depensibo. Mga Ginoo at ginang, mangyaring huwag makialam sa aming trabaho. Tumaas ang kanyang boses. Kahit ano paman, ito ang aking desisyon. Ang kaligtasan sa paglipad at pamamahala ng cabin ay nasa ilalim ng aking responsibilidad. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin, naging mas malamig ang kanyang mga mata. Miss, kung hindi ka makikipagtulungan sa aming mga pagsasaayos, maaaring kailanganin naming isaalang-alang ang iba pang mga hakbang. Anong ibang hakbang? Tanong ko. Mabilis ang tibok ng puso ko, ngunit sinikap kong hindi manginig ang boses ko. Halimbawa, hilingin sa iyo na bumaba ng eroplano, puno ng pananakot ang boses ni Mike. May karapatan kaming tanggihan ang mga pasahero na maaaring magdulot ng panganib sa seguridad ng abyasyon o makaapekto sa mga karapatan ng ibang mga pasahero. Ito ay isang karapatan na ipinagkakaloob sa amin ng Batas Federal ng Abyasyon. Ang mga salitang ito ay biglang nagpatindi ng tensyon sa kabin. Ang sabihing ang isang barot saya ay isang panganib sa seguridad ay ganap na walang katotohanan, ngunit ang paraan niya ng pagsabi nito, nang may kumpiyansa, ay talagang nagsimulang magdulot sa akin ng takot. Pakiramdam ko ay kumukulo ang dugo sa aking mga ugat. Ang galit at sama ng loob ay magkahalo, nagsimulang manlabo ang aking mga mata, ngunit pinilit kong huwag umiyak. Ang pag-iyak sa harap ng napakaraming tao ay magmumukha lamang akong isang mahinang babae. Ito ay lantarang diskriminasyon. Nilalabag ninyo ang batas, mas galit na sabi ni Ginoong Tan. Nagsimulang magbulungan ang ibang pasahero. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumayo at sinabing, magrereklamo ako tungkol sa hindi makatarungang pagtrato na ito. Ngunit hindi natinag si Mike. Ngumisi pa nga siya, sinumang hindi nasisiyahan sa aming serbisyo ay malugod na inaanyayahan na pumili ng ibang airline sa susunod. Ngunit sa flight na ito, ang aking desisyon ang pinal. Tumingin ako sa mayabang na mukha ni Mike at gumawa ng desisyon sa aking isipan. Hindi ako magpapasindak sa pang-aapi na ito at hindi ko hahayaang mangyari ang diskriminasyon sa kultura. Higit sa lahat, naalala ko ang isang espesyal na numero ng telepono na nakasave sa aking cellphone.
Ito ang contact information na ibinigay sa akin ng isang kagalang-galang na nakatatanda sa isang US-Philippines Business Networking event, 3 buwan na ang nakalipas. Sabi niya noon, "Iha, kung mayroon kang anumang problema sa Amerika, tawagan mo lang ako. Tayong mga Pilipino sa ibang bansa ay dapat magtulungan." Noong una, akala ko ay isa lamang itong magalang na salita. Hindi ko inaasahan na kakailanganin ko ito ngayon. Mahigpit kong hinawakan ang aking telepono. Tinitigan ng malalim si Mike. "Tinatangkang takutin ninyo ako?" Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses, ngunit desidido na ako sa aking puso. "Bago kayo gumawa ng pinal na desisyon, sa tingin ko kailangan kong tumawag muna." Ngumisi si Mike. "Kahit sino pa ang tawagan mo, walang silbi. Sa flight na ito, ako ang masusunod." Ngunit ang hindi niya alam, ang tawag na gagawin ko ay ganap na magpapabago sa sitwasyon. Kinuha ko ang aking telepono, bahagyang nanginginig ang aking mga daliri habang nagsimula akong magdial. Ang lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa akin. Ang tensyon sa hangin ay halos nakakasakal. Iniisip ni na Michael at Sarah na tatawagan ko ang aking mga kaibigan o hihingi ng tulong sa aking pamilya. Isang mapanlibak, nangiti pa nga ang lumitaw sa kanilang mga mukha. "Kahit sino pa ang tawagan mo, walang mangyayari," malamig na sabi ni Mike. Uulitin ko, "Sa flight na ito, ako ang masusunod. Dapat magpasya ka na agad." Hindi ko siya pinansin. Nakatuon ako sa pagdial. Ang screen ng telepono ay nagpakita ng contact information. Tito David Richardson. Siya ang kagalang-galang na nakatatanda na nakilala ko sa party, 3 buwan na ang nakalipas. Noong una, alam ko lang na siya ay isang mahalagang negosyante at napaka-interesado sa kulturang Pilipino. Nag-usap kami tungkol sa kahalagahan ng pagpapalitan ng kultura ng silangan at kanluran at ang aking mga pananaw ay nag-iwan sa kanya ng malalim na impresyon kaya't kusa niyang ibinigay sa akin ang kanyang contact information. Sabi niya, "Isabela, bihira ang mga kabataang may ganitong pag-iisip. Kung mayroon kang anumang problema sa Amerika, tawagan mo lang ako." Ngayon ko lang napagtanto na ang ibinigay niya sa akin ay hindi lamang isang simpleng social connection. Nagring ng ilang beses ang telepono. "Hello, Tito David? Si Isabela po ito, yung estudyanteng Pilipina na nakilala ninyo sa US-Philippines Business Event sa Los Angeles, 3 buwan na ang nakalipas." Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses ngunit nanginginig pa rin ito. Ang boses sa kabilang linya ay medyo nagulat ngunit napakapalakaibigan. "Isabela? Siyempre, natatandaan kita. Ang matalinong dalaga na may malalim na pananaw sa pagpapalitan ng kultura. Anong nangyari, iha? Mukhang nag-aalala ka." Ang kanyang mainit na boses ay halos magpaiyak sa akin. Napakasarap makarinig ng isang nagmamalasakit na boses sa isang kapaligirang puno ng puot. Nagsimulang mapansin ng mga pasahero sa paligid ang kaseryosohan ng aking tawag. Huminto sa pagbabasa ng magasin si Ginoong Tan at nakinig ng mabuti. Ang ekspresyon ni Mike ay nagbago mula sa paghamak patungo sa pag-uusisa ngunit puno pa rin ng pagmamataas. "Tito, mayroon po akong kinakaharap na napaka hindi magandang sitwasyon," sabi ko, mas naging matatag ang aking boses. "Nasa Flight 168 po ako ng San Francisco Airlines at nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa pagsusuot ko ng barot saya. Pinapalipat po ako sa economy class at tinatakot pa na pababain ng eroplano." Tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagbago ng malaki ang boses na narinig ko. Narinig ko ang pagkabigla at galit sa kanyang boses. Huminga ako ng malalim. Nagsimulang ilahad ang buong pangyayari ng maikli at tumpak. Ang mga masasakit na salita ni Flight Attendant Sarah Michelle na nagsasabing ang aking barot saya ay hindi angkop sa first class. Ang pananakot ni Supervisor Mike Thompson na pababain ako sa eroplano at ang sitwasyon kung saan sinusuportahan ako ng ibang mga pasahero. Ang flight number ay San Francisco, 168, Departure Gate 28. Ibinigay ko ang mga detalye. Ang mga empleyadong sangkot ay sina Flight Attendant Sarah Michelle at Supervisor Mike Thompson. Ang kasalukuyan kong upuan ay 3A. Nagsimulang mamutla ang mukha ni Mike.
Malinaw na may narinig siyang hindi pangkaraniwan. Nagsimulang mapagtanto na ang pangyayari ay maaaring hindi maliit. Ngunit matigas pa rin siya. Kahit sino pa ang tawagan mo, hindi mababago ang desisyon ko. Lumapit din si Sarah, puno ng pagkalito at tensyon ang kanyang mukha. Nagsalita si Tito David sa kabilang linya, napakaseryoso ng kanyang boses. Isabella, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hindi lang ako isang ordinaryong negosyante. Ako ang Regional President ng San Francisco Airlines. Ang mga empleyadong iyon, nang dinidiskrimina kanila, sa katunayan ay iniinsulto nila ang kaibigan ng kanilang amo. Ang balitang ito ay ikinagulat ko ng husto na halos mabitawan ko ang aking telepono. Hindi ko kailanman inasahan ang ganitong pagkakataon. Ang mga pasahero sa paligid ay tumingin sa akin nang may pag-uusisa nang makita ang pagbabago sa aking mukha. Ako na ang bahala dito, matigas na parang bakal ang boses ni Ginoong Richardson. Ang ganitong uri ng diskriminasyon ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Maghintay ka lang sandali, huwag kang aalis sa iyong upuan, at huwag mong hayaang pilitin ka ng sinuman na gawin ang anumang bagay. Pupunta ako dyan ngayon din. Opo, maraming salamat po, Tito David. Nanginginig ang aking boses. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa pasasalamat at pag-asa, tahimik kong ibinaba ang telepono, ibinalik sa aking bag. Pagkatapos ay tiningnan ko si Mike nang may bagong kalmadong pakiramdam. Kanina, sinabi ninyo na kayo ang masusunod sa flight na ito. Magalang ngunit matalas kong sabi. Sa tingin ko, malapit nang may dumating para sabihin sa inyo na maaaring hindi iyon ang katotohanan. Sinubukan ni Mike na panatilihin ang kanyang mapan-intimidating na anyo, ngunit nakita ko ang pagkabalisa sa kanyang kalooban. Kahit sino pa ang tawagan mo, hindi magbabago ang patakaran ng airline. Tumingin sa akin si Ginoong Tan, puno ng pag-uusisa at paghanga ang kanyang mga mata. Mukhang hindi ordinaryo ang tawag mo kanina, bulong niya sa akin. Tumango ako, ngunit hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Ginoong Tan. Richardson? Hindi kaya si David Richardson iyon? Ang kilalang tao sa industriya ng abyasyon? Bilang isang negosyanteng madalas maglakbay, tiyak na alam niya ang maalamat na katayuan ni David Richardson sa industriya. Siya ay isang mahalagang tao na maaaring makaimpluwensya sa desisyon ng buong industriya sa isang tawag lamang. Ang ibang mga pasahero, kahit hindi alam ang mga detalye, ay nararamdaman ang kaseryosohan ng sitwasyon sa pamamagitan ng aming pag-uusap. Ang hangin sa kabin ay puno ng tensyon at kagalakan. Lahat ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Isang negosyante ang nagsabi nang may pananabik, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Mas kapanapanabik pa kaysa sa pelikula. Isang pasahero naman ang nagsimulang mag-video gamit ang kanyang telepono. Siguradong magiging headline ito. Lumapit si Mike sa akin. Sa pagkakataong ito, ganap nang nagbago ang kanyang mga salita. Wala na ang pananakot at kayabangan. Puno na ito ng takot at pagsisipsip. Miss, paumanhin. Yung tinawagan ninyo kanina, maaari ko po bang malaman kung sino? Sa tingin ko, malalaman ninyo rin sa lalong madaling panahon, mahinahon kong sagot, ngunit sa totoo lang ay kinakabahan din ako. Wala nang kulay ang mukha ni Sarah. Alam niyang maaaring nakagawa siya ng malaking pagkakamali, isang pagkakamali na higit pa sa kanyang inaakala. Sinusunod ko lang po ang standard procedure, utal niyang sabi. Muling tumunog ang anunsyo. Ang boses ng kapitan ay halatang mas kinakabahan. Mga ginoo at ginang, nakatanggap kami ng isang kagyat na utos mula sa air traffic control na bumalik agad sa gate. Mangyaring manatiling kalmado, ikabit ang inyong mga seatbelt. Magbibigay kami ng karagdagang impormasyon sa lalong madaling panahon. Nagkagulo ang buong cabin. Nagtinginan ang mga pasahero, hindi alam kung ano ang nangyayari. Terorismo ba ito? Nag-aalalang tanong ng isa. Maaaring may problema sa makina. Sabi naman ng isa pa. Ang ganitong sitwasyon ay napakabihira sa kasaysayan ng civil aviation, karaniwang nangyayari lamang kapag may malubhang banta sa seguridad o pambansang emerhensiya. Namutla ng husto si Mike, dali-dali niyang kinuha ang mikropono, nanginginig ang kanyang mga kamay. Control Tower, ito ang San Francisco 168. Pakipaliwanag ang dahilan ng pagbalik. Ano ang nangyari?
Ang sagot mula sa mikropono ay maikli at misteryoso. Lihim na kaganapan. Sundin agad ang mga tagubilin. May isang mahalagang tao na sasakay sa eroplano. Mahalagang tao? Nagbago ang kulay ng mukha ni Mike. Sinong mahalagang tao? Hindi maaaring ipaalam. Sundin agad ang utos. Mas lalong nagulat si Sarah. Hinawakan niya ang braso ni Mike. Anong nangyayari? Sa 10 taon ko, bilang flight attendant, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Nagsimulang magpanik ang ibang mga pasahero. Issue ba ito ng pambansang seguridad? Nag-aalalang tanong ng isang negosyante. Ligtas ba tayo? Sabi ng isang babaeng mahigpit na yakap ang kanyang bag. Mayroon akong mahalagang pulong. Reklamo ng isa pa. Tumingin sa akin si Ginoong Tan na may halong paggalang at hindi makapaniwalang tingin. Napagtanto niyang ang walang presidenteng pagbalik ng eroplano ay direktang may kaugnayan sa aking tawag kanina. Ngunit kahit siya ay hindi inaasahan na magiging ganito kabilis at kadramatiko ang epekto. Nanatili akong nakaupo, mukhang kalmado sa labas ngunit puno ng pagkabigla sa loob. Alam kong kikilos si Ginoong Richardson, ngunit hindi ko inakala na magiging ganito kalaki. Ang kanyang aksyon, isang tawag ay maaaring magpabalik sa isang buong eroplano. Ito ay higit pa sa aking pinakamaligalig na imahinasyon. Nagsimulang bumalik ang eroplano, dahan-dahang nagbago ng direksyon ang malaking katawan nito. Ang tunog ng makina ay humina. Ang buong proseso ay nagdulot ng pagkabalisa sa lahat. Pagtingin ko sa bintana, nakita kong muling lumitaw ang mga ilaw ng Los Angeles. Pabalik na kami. Paulit-ulit na sinubukan ni Mike na makipag-ugnayan sa kanyang mga nakatataas, ngunit pareho lang ang sagot na natatanggap niya. Maghintay ng mga tagubilin. Makipagtulungan sa mga tauhan na sasakay sa eroplano. Nagsimulang pagpawisan ang kanyang noo. Basa na ang kanyang puting kwelyo. Halatang alam niyang ang pangyayaring ito ay maaaring mas malala pa sa kanyang inaakala. Imposible! Bulong ni Sarah ngunit hindi niya natapos ang kanyang sinabi. Lumingon siya sa akin, may tunay na takot sa kanyang mga mata. Hindi maaaring dahil sa tawag niya iyon. Hindi na nakatiis si Ginoong Tan at tinanong ako, Miss, may kaugnayan ba ito sa tawag mo kanina? Sino ang tinawagan mo? Marahan akong tumango ngunit hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Si Tito David ay isang taong tumutupad sa kanyang salita. Richardson. Nanlaki ang mga mata ni Ginoong Tan. Hindi kaya si David Richardson iyon? Ang kilalang tao sa industriya ng abyasyon, bilang isang negosyanteng madalas maglakbay, tiyak na alam niya ang maalamat na katayuan ni David Richardson sa industriya. Siya ay isang mahalagang tao na maaaring makaimpluwensya sa desisyon ng buong industriya sa isang tawag lamang. Ang ibang mga pasahero, kahit hindi alam ang mga detalye, ay nararamdaman ang kaseryosohan ng sitwasyon sa pamamagitan ng aming pag-uusap. Ang hangin sa kabin ay puno ng tensyon at kagalakan. Lahat ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Isang negosyante ang nagsabi ng may pananabik. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Mas kapanapanabik pa kaysa sa pelikula. Isang pasahero naman ang nagsimulang mag-video gamit ang kanyang telepono. Siguradong magiging headline ito. Lumapit si Mike sa akin. Sa pagkakataong ito, ganap nang nagbago ang kanyang mga salita. Wala na ang pananakot at kayabangan. Puno na ito ng takot at pagsisipsip. Miss, paumanhin, yung tinawagan ninyo kanina, maaari ko po bang malaman kung sino? Sa tingin ko, malalaman ninyo rin sa lalong madaling panahon, mahinahon kong sagot. Ngunit sa totoo lang, ay kinakabahan din ako. Wala nang kulay ang mukha ni Sarah. Alam niyang maaaring nakagawa siya ng malaking pagkakamali, isang pagkakamali na higit pa sa kanyang inaakala. Sinusunod ko lang po ang standard procedure, utal niyang sabi. Muling tumunog ang anunsyo. Ang boses ng kapitan ay halatang mas kinakabahan. Mga ginoo at ginang, malapit na tayong bumalik sa gate. Mangyaring manatili sa inyong mga upuan at ikabit ang inyong mga seatbelt. May isang mahalagang tao na sasakay sa eroplano, mangyaring makipagtulungan sa mga kaugnay na pagsasaayos. Muli, binigyang diin ang mga salitang mahalagang tao. Sino ang mahalagang tao? Nagbulungan ang mga pasahero, ang hangin sa cabin ay puno ng pag-aabang at tensyon.
Inayos ko ang aking saya, sinisigurong perpekto pa rin ang aking postura, kahit na kinakabahan. Alam kong malapit nang dumating ang hustisya, sabi ni inay. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Maaaring maantala ang hustisya, ngunit hindi ito mawawala. Ngayon, masasaksihan ko ang katotohanan ng mga salitang iyon sa aking sariling mga mata. Makalipas ang mga 10 minuto, narinig ang pagbukas ng pinto ng eroplano. Sinundan ito ng mabilis at organisadong mga yabag. Lahat ay lumingon patungo sa pinto. Ang tensyon sa hangin ay halos sumabog. Ang unang pumasok ay 2 matatangkad na security personnel na nakasuot ng itim na suit. Mabilis nilang pinasadahan ng tingin ang buong kabin. Pagkatapos, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng perpektong gray suit ang pumasok. Matangkad siya, napakaseryoso ng kanyang mukha, bawat hakbang niya ay nagpapakita ng absolutong autoridad. Sa likod niya ay 5 o 6 na tao na mukhang mga senior manager ng kumpanya, may dalang mga briefcase o tablet. Nang makita ni Mike ang lalaking nangunguna, natigilan siya. Utal niyang sabi, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Oo, siya nga si David Richardson, ang Regional President ng San Francisco Airlines, ang maalamat na tao na kayang kontrolin ang buong industriya ng abyasyon sa isang tawag lamang. Ngayon, personal siyang nagpakita sa flight na ito. Lahat ng pasahero sa kabin ay huminga ng malalim. Kahit hindi nila siya kilala, mula sa kanyang tindig at sa mga taong kasama niya, alam ng lahat na siya ay isang napakahalagang tao. Ang mga mata ni David Richardson ay lumibot sa cabin at huminto sa akin. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa aking upuan. Ang ibang mga tao ay automatikong tumabi para magbigay daan. Nang huminto siya sa harap ko, gumawa siya ng isang hindi kapanipaniwalang bagay. Yumuko siya ng malalim bilang pagbati sa akin. Ang kilos na ito ay ikinagulat ng lahat. Miss Isabela Reyes, lubos akong humihingi ng paumanhin sa hindi makatarungang pagtrato na iyong dinanas. Malalim at taos-puso ang kanyang boses. Bawat salita ay may bigat. Sa ngalan ng San Francisco Airlines, ipinapaabot ko ang aking pinakamalalim na paumanhin. Ang ganitong pag-uugali ay ganap na salungat sa mga pangunahing halaga ng aming kumpanya. Tahimik ang buong kabin. Lahat ng pasahero ay nanlaki ang mga mata sa kanilang nakikita. Halos hindi sila makapaniwala. Ang regional president ng isang malaking airline ay personal na humihingi ng tawad sa isang batang pasahero. Ang eksenang ito ay sobrang nakakagulat. Sinubukan kong kontrolin ang aking emosyon, tumayo ng elegante. Kahit na labis akong naantig, naaalala ko ang bilin ni inay na panatilihin ang tamang asal sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa inyong personal na pagdating, Mr. Richardson. Umaasa po ako na ang pangyayaring ito ay haharapin ng may katarungan at sana'y walang ibang makaranas ng katulad nito. Tiyak na gagawin ko iyan. At haharapin ito sa pinakamahigpit na paraan. Bumaling si David Richardson kina Mike at Sarah. Ang kanyang mga mata ay napakaseryoso, parang langit bago ang isang bagyo. Gusto kong malaman ang buong detalye ng nangyari. Sino ang makapagsasabi sa akin kung bakit dinidiskrimina ng ating mga empleyado ang isang pasahero na nakasuot ng pambansang kasuotan? Nagsimulang manginig ng husto ang mga binti ni Mike. Halos hindi na siya makatayo. Malalaking butil ng pawis ang tumulo sa kanyang noo. Alam niyang maaaring tapos na ang kanyang karera. Ginoo, akala lang po namin na ang kasuotan ay maaaring. Maaaring ano? Dumagundong na parang kulog ang boses ni David Richardson. Ang isang napakagandang barotsaya. Maaaring ano? Maaaring makasagabal sa kaligtasan sa paglipad o lumabag sa dress code ng ating kumpanya. Sa pagkakaalam ko, wala tayong patakaran na nagbabawal sa mga pasahero na magsuot ng pambansang kasuotan. Nanginginig sa takot si Sarah. Wala na siyang lakas ng loob. Hindi niya kailanman inakala na ang isang simpleng prejudice ay magdudulot ng ganito kalaking kahihinatnan. Muling nagsalita si Ginoong Tan bilang saksi. Ginoong Richardson, nasaksihan ko ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas. Malinaw at matalas ang kanyang boses. Ang dalagang ito ay kumilos ng may tamang asal at edukasyon. Ang inyong mga empleyado ang nagsimula ng gulo at tinakot pa siyang pababain sa eroplano.
Tumango ang ibang mga pasahero, kinukumpirma ang sinabi ni Ginoong Tan. Ang matandang Amerikana ay nagsalita ng may emosyon. Ang dalagang ito ay napakatahimik. Ang kanyang kasuotan ay napakaganda. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan siyang tratuhin ng ganoon. Iyon ay malinaw na diskriminasyon. Idinagdag ng isa pang negosyante, 20 taon na akong nagtatrabaho at naninirahan dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong hindi propesyonal na serbisyo. Isang ina na may kasamang anak na babae ang nagsabi. Noong una, gusto ko pang matuto ang aking anak sa ganda ng iba't ibang kultura, ngunit nasaksihan ko ang ganitong pagkiling. Nakakadismaya. Matapos marinig ni David Richardson ang lahat ng testimonya, lalong dumilim ang kanyang mukha. Bumaling siya kina Mike at Sarah, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang isang hukom. Kayong dalawa ay agad na sinuspinde sa lahat ng tungkulin. Magsasagawa ang kumpanya ng isang komprehensibong investigasyon sa malubhang insidente ng diskriminasyon na ito. Bago magkaroon ng resulta ang investigasyon, hindi kayo pinahihintulutang gumawa ng anumang trabaho na may kaugnayan sa kumpanya. Ngunit, Ginoo, sinubukan ni Mike na magpaliwanag, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at panginginig. Walang ngunit, matigas na parang bakal ang boses ni David Richardson. Ang ganitong pag-uugali ay hindi lamang lumalabag sa patakaran ng kumpanya, sa diversity, higit sa lahat, niyuyurakan nito ang pangunahing dignidad ng tao. Sa aking kumpanya, hindi namin papayagan ang anumang uri ng diskriminasyon sa kultura. Bumaling siya sa akin, naging mas malumanay at magalang ang kanyang mukha. Miss Isabella, muli, humihingi ako ng paumanhin sa kahiyahiyang karanasang ito. Hindi ito kumakatawan sa mga halaga ng aming kumpanya. Kami ay nakatuon sa pagbuo ng isang bukas at may diwang kultural na kapaligiran. Tinantanggap ko po ang inyong paumanhin, sabi ko. Nanginginig pa rin ng bahagya ang aking boses, ngunit puno ng paninindigan. Ngunit umaasa ako na ito ay magiging isang pagkakataon para matuto ang mas maraming tao tungkol sa kahalagahan ng pagkakaiba-iba ng kultura. Hindi tayo dapat magdiskrimina sa isa't isa dahil sa pagkakaiba, bagkus ay dapat tayong matuto at magrespeto sa isa't isa. Lubos na sumang-ayon si David Richardson. Tama ka. Ang iyong karunungan at pag-unawa ay labis kong pinahahalagahan. Ipinapangako ko na gagamitin natin ang pangyayaring ito bilang isang pagkakataon upang palakasin ang pagsasanay sa cultural sensitivity para sa lahat ng aming empleyado, tinitiyak na hindi na mauulit ang mga katulad na insidente. Pagkatapos ay sinabi niya kina Mike at Sarah, ngayon, dapat kayong opisyal na humingi ng tawad kay Miss Isabella. Hindi ito utos ng kumpanya kundi isang pangunahing moral na kilos na dapat gawin ng isang tao. Nagkatinginan sina Mike at Sarah, at dahan-dahang lumapit sa akin. Puno ng hiya at pagsisisi ang kanilang mga mukha. Mabigat ang kanilang mga hakbang, na para bang bawat isa ay may pasan na libu-libong bigat. Unang nagsalita si Mike. Nanginginig ng husto ang kanyang boses. Miss Isabella, lubos kong pinagsisisihan ang aking mga kilos ngayon. Ang aking paghuhusga ay ganap na mali. Ang aking ugali ay napaka-hindi nararapat. Hinayaan kong maimpluwensyahan ng aking personal na prejudice ang aking profesional na paghuhusga. Ito ay hindi mapapatawad. Ang iyong barot saya ay napakaganda, ipinapakita nito ang isang malalim na kultura. Hindi ko dapat ginawa ang isang hangal na desisyon dahil sa aking kamangmangan, pakiusap, patawarin mo ang aking pagkiling at kayabangan. Yumuko siya ng malalim. Umiiyak na nagsalita si Sarah. Talagang paumanhin, Miss Isabella. Ang aking mga salita at ugali ay mali. Ang iyong barot saya ay napaka-elegante at maganda. Ngunit dahil sa aking kamangmangan, nasabi ko ang mga salitang nakasakit sa iyo. Pautal-utal ang kanyang boses. 10 taon na ako sa industriyang ito. Akala ko ay profesional na ako. Ngunit ngayon ko lang napagtanto na ang tunay na profesionalismo ay hindi lamang tungkol sa kasanayan sa serbisyo, kundi pati na rin sa paggalang at pag-unawa sa bawat pasahero. Lubos kong ikinahihiya ang aking mga kilos. Tiningnan ko silang dalawa. Ang galit sa aking puso ay unti-unting humupa. Pinalitan ito ng isang komplikadong emosyon, may awa, pag-unawa, at pag-asa. Naalala ko ang madalas sabihin ni inay.
Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa kapayapaan ng iyong sariling puso. Pinapatawad ko na kayo, mahinahon kong sabi. Ngunit umaasa ako na tunay ninyong natutunan ang aral mula dito. Ang pagkakaiba sa kultura ay hindi dapat maging dahilan ng diskriminasyon kundi isang pagkakataon upang matuto mula sa isa't isa. Ang mundong ito ay maganda dahil sa pagkakaiba-iba nito. Dapat nating pahalagahan ang gandang iyon. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong cabin. Pumalakpak ang lahat ng pasahero para sa perpektong pagtatapos na ito, para sa aking pag-unawa at karunungan. Ang palakpakan ay nagpatuloy, puno ng papuri para sa katarungan at suporta para sa pagpaparaya sa kultura. Lumapit si Ginoong Tan at kinamayan ako. Ang paraan mo ng pagharap sa sitwasyon ay kahanga-hanga. Hindi mo lamang na ipagtanggol ang iyong mga karapatan, kundi nagturo ka rin sa lahat ng isang mahalagang aral sa buhay. Ang iyong katapangan at karunungan ay marami kaming natutunan. Isa-isang lumapit ang ibang mga pasahero upang ipahayag ang kanilang suporta. Ang babaeng may anak na kasama ay nagsabi, "Salamat sa pagtuturo sa amin ng isang mahalagang aral. Sasabihin ko sa aking anak na ito ang tunay na katapangan at kagandahan." Isang matandang Ginoo ang nagsabi, 70 taon na akong nabubuhay. Bihira akong makakita ng isang kabataan na parehong matatag at mapagparaya. Ikaw ay isang karangalan para sa mga Pilipino. Sa huli, sinabi ni David Richardson, Miss Isabella, ngayon, hindi mo lamang ipinakita ang iyong personal na karakter, kundi pati na rin ang lakas ng kultura. Ang iyong mga kilos ay nagturo sa aming lahat. Sisiguraduhin kong ang pangyayaring ito ay magiging isang mahalagang case study para sa pagbuo ng aming corporate culture. Isang bagong crew ng mga flight attendant ang sumakay upang magbigay ng pinakamahusay na serbisyo sa amin at nanatili akong nakasuot ng aking napakagandang barutsaya, nakaupo sa aking first class na upuan. Ngunit ngayon, lahat ay ganap ng iba. Muling lumipad ang eroplano. Sa pagkakataong ito, ang kapaligiran ay mainit at maayos. Ang buong kabin ay puno ng isang espesyal na pakiramdam na para bang lahat ay dumaan sa isang paglilinis ng kaluluwa. Hindi na tensyonado ang mga pasahero, kundi puno ng kasiyahan at pasasalamat. Bumalik ako sa aking upuan, nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi ng Los Angeles ay muling dumaan sa aking paanan. Sa pagkakataong ito, ganap ng iba ang aking pakiramdam, hindi lamang simpleng kaba at pananabik, kundi isang malalim na pasasalamat at paglago. Matapos kong payagan, lumipat si Ginoong Tan sa bakanteng upuan sa tabi ko. Alam mo ba, puno ng emosyon niyang sabi. Matagal na ako sa mundo ng negosyo, nakita ko na ang lahat ng uri ng crisis management, ngunit bihira akong makakita ng paraan na parehong elegante at epektibo tulad ng sayo. Hindi ka gumamit ng emosyon para makipaglaban, kundi ng talino at paninindigan para makuha ang respeto. Ngumiti ako at sumagot, "Lahat po iyan ay turo ng aking ina." Sabi niya, "Ang tunay na lakas ay nagmumula sa katatagan ng kalooban, hindi sa tigas ng panlabas na anyo." Tiyak na isang kahangahangang babae ang iyong ina, papuri ni Ginoong Tan. Tulad ng barot saya na suot mo, hindi lamang nagpapakita ng tradisyonal na karunungan, kundi pati na rin ng lakas na harapin ang mga hamon ng panahon. Hinaplos ko ang telang pinya ng aking barot saya. Naalala ko noong tinatahi ito ni inay. Madalas niyang sabihin na ang isang babaeng nagsusuot ng barot saya ay dapat may 3 bagay. Isang eleganteng anyo, isang matatag na kalooban, at isang bukas na puso. Ang karanasan ngayon ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa dito. Nang dumaan ang isang bagong flight attendant, magalang siyang nagtanong kung may kailangan ako. Sa kanyang mga mata, may tunay na respeto at pag-uusisa. "Napakaganda po ng inyong kasuotan," taos-puso niyang sabi. Dati, hindi ko gaanong alam ang tungkol sa kulturang Asyano. Sana ay matuto pa ako sa hinaharap. Maaari niyo po bang ikuwento sa akin ang tungkol sa barot saya? Siyempre, masaya kong sagot. Ang pagpapalitan ng kultura ay nagsisimula sa mga ganitong pag-uusap. Sa natitirang bahagi ng biyahe, nagkaroon ako ng malalim na pag-uusap sa maraming pasahero. Nagtanong sila tungkol sa kasaysayan
at kahulugan ng Barot Saya tungkol sa kultura at mga tanawin ng Pilipinas. May nagtanong kung anong pagkain ang dapat subukan sa Pilipinas. May gustong malaman ang kuwento ng Intramuros. May isang pasahero pa nga na nagsabing magpaplano siya ng biyahe sa Pilipinas, gustong maranasan ang kultura ng mga palengke sa bangka at kumain ng tunay na sinigang. Ang batang babae ay lumapit din kasama ang kanyang ina. Ang ganda niyo po, parang prinsesa, inosente niyang sabi. Paglaki ko po, pwede rin po ba akong magsuot ng ganyan? Siyempre, pwede, malambing kong sabi. Ang mga magagandang pambansang kasuotan ay para sa buong mundo, basta't may paggalang, lahat ay maaaring humanga at matuto. Ang pinakamahalaga ay tandaan na bawat kultura ay may sariling ganda. Sa pagsaksi sa mga taos-pusong pag-uusap na ito, naramdaman ko ang isang hindi pa nararanasang kasiyahan. Kahit na nagsimula sa sakit ang pangyayari ngayon, sa huli ay naging isang magandang pagkakataon ito para sa edukasyong pangkultura. Nagdulot ito sa mas maraming tao na makilala ang ganda ng pagkakaiba-iba ng kultura at ipinaunawa rin sa lahat kung gaano kahangal at nakakasama ang prejudice at diskriminasyon. Payapang lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko ang kalangitan na puno ng bituin na parang mga diamanteng nakakalat sa madilim na asul na tela. Ang gandang ito ay nagpaalala sa akin sa sinabi ni Inay. Isabela, ang mundo ay malawak tulad ng kalangitan. Bawat bituin ay may sariling liwanag. Ang mga magkakaibang liwanag na iyon ang bumubuo ng isang magandang kalangitan sa gabi. Ganon din ang mga tao, bawat kultura, ay isang natatanging bituin. Naalala ko ang aking kaba kaninang umaga. Noon, ako ay isang kinakabahang aplikante lamang, hindi inaasahan na makakaranas ng ganitong hindi inaasahang pagsubok sa buhay. Ngunit sa pagbabalik tanaw, ipinagmamalaki ko ang aking mga ginawa. Hindi ako nagpadala sa galit. Hindi rin ako sumuko dahil sa sama ng loob. Ginamit ko ang talino at paninindigan para protektahan ang aking dignidad at nag-ambag pa sa isang makabuluhang pagpapalitan ng kultura. Higit sa lahat, ang karanasang ito ay nagpatibay sa aking tiwala sa aking sariling pagkakakilanlan sa kultura. Ipinagmamalaki kong ako ay isang Pilipina. Ipinagmamalaki kong mayroon akong ganito kalalim na kultura. Saan man ako mapunta sa mundo, dadalhin ko ang tiwalang ito sa aking kultura. Patuloy na lumipad ang eroplano patungong silangan, patungo sa New York. Isang bagong lungsod, isang bagong pagkakataon ang naghihintay sa akin. Ngunit higit sa lahat, alam kong handa na ako, hindi lamang para sa isang panayam, kundi para sa anumang hamon sa buhay. Alam mo ba? Biglang sabi ni Ginoong Tan. Ang kuwento ngayon ay nagpapaalala sa akin ng isang kasabihan. Ang tunay na bayani ay hindi yung walang takot, kundi yung kahit takot na takot ay pinipili pa rin gawin ang tama. Ngayon, ikaw ay isang bayani. Nagpasalamat ako sa kanyang papuri. Ngunit higit sa lahat, alam kong ang karanasang ito ay magiging isa sa mga pinakamahalagang yaman sa aking buhay. Nagpapaalala ito sa akin na anuman ang harapin kong paghihirap, kailangan kong panatilihin ang aking kagandahan at katatagan. Tulad ng Barot Saya na ito, may dalang tradisyonal na ganda at lakas na harapin ang mga hamon ng panahon nang sa wakas ay lumapag ang eroplano sa John F. Kennedy International Airport. Alam kong hindi lamang ito isang paglipad mula Los Angeles patungong New York, kundi isang paglalakbay ng kaluluwa tungkol sa dignidad, katapangan, tiwala sa kultura at kabutihan ng tao. Pagbaba ko ng eroplano, maraming pasahero ang nagpaalam sa akin. Ang ilan ay nagbigay pa ng kanilang contact information. Sabi ni Ginoong Tan, kung mayroon kang anumang problema sa New York, tawagan mo lang ako. Ngayon, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na katangian. Ang babaeng may anak na kasama ay nagsabi, salamat sa pagtuturo sa amin ng isang mahalagang aral. Hahayaan kong tandaan ng aking anak ang kuwentong ito magpakailanman. Maging ang bagong crew ay espesyal na naghatid sa akin. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng maraming aral. Kayo po ay isang kahangahangang babae. Suot ang aking Barot Saya. Naglakad ako sa mga pasilyo ng airport sa New York. Naramdaman ko ang isang hindi pa nararanasang tiwala at lakas. Ang Barot Saya na ito ay hindi na lamang damit. Ito ang aking baluti,
ang aking karangalan, ang aking paraan ng pakikipag-usap sa mundo. Tulad ng sinabi ni Inay, ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa panloob na katangian at yaman ng kultura. Ngayon, napatunayan ko ang malalim na kahulugan ng mga salitang iyon sa aking sariling mga kilos. At ang kuwentong ito, naniniwala akong magbibigay inspirasyon sa mas maraming tao na maging matapang na maging sila at magtuturo sa mas maraming tao na matutong igalang at hangaan ang mga naiibang kultura. Iyon ang lakas ng kultura,